3 days na lang ang trabaho ng 19th Congress simula ngayong araw na ito hanggang Wednesday. Kasi Wednesday ay June 11. Sarado na ang Kongreso ng June 14, Sabado at ang 14. Yung pa namang Huwebes a 12, Independence Day. So wala na talagang trabaho. Yung Biyernes, ipit na araw, wala na. So itong 3 araw na natitira, Monday, Tuesday, ngayon at Wednesday, ito ay kaabang-abang. Anong gagawin ng mga senador sa article of impeachment na inuusig na sila ng lahat halos ng Pilipinong matitino. Matitinong Pilipino ang naniniwala dapat magkaroon ng impeachment trial. Hindi pwedeng ibaliwala ito, ibasura ito. At sa ngayon, nakikita natin nagtatalo-talo na sila. Sa social media, sa interview, magkakasalungat na. Ibig sabihin, hindi na kontrolado. Hindi na makontrol ni Escudero bilang Pangulo ang Senado. Dahil ang mga senador ay nagkanya-kanya na po ng mga pananaw, statement at pahayag. Dahil ramdam na, alam na ng mga senador, galit na ang mamamayang Pilipino at marami ang nagsalitang mga abogado na talagang mali ang pagditribol, ang pagdidelay ng article of impeachment. Nagkakaisang sinisigaw ng mga abogado sa buong Pilipinas at mamamayang Pilipinong matitino. Kaagad-agad dapat nagsagawa ng trial mula noong February 5 kahit nakareses ang Kongreso dahil special na trabaho ng mga senador ang impeachment trial. Iba ito kaysa sa paggawa ng batas. Dahil yung kaagad-agad na trial ay utos ng Korte Suprema. Utos nagsaligang batas. Yan din ang paniniwala ng mga maraming abogado. At posibleng yan din ang paniniwala ng Korte Suprema kasi isa lang ang saligang batas. Dahil dyan, itong nagkakanya-kanya na ho na pahayag ang mga senador, nagkabukuhan na tuloy sino yung pro-Duterte o anti-Duterte. Sino yung pro-impeachment o anti-impeachment. Dapat hindi nangyari yan. Dapat ang mga senador, saka lang natin malalaman pag sila'y magdidesisyon na after ng trial, kung sila'y pabor o hindi, after makita ang ebidensya, makita ang depensa, makita ang mga testigo. Pero ngayon, hindi pa nag-uumpisa. Nagkantahan na sila, nagsalita na, kaya bukom-buko na ang mga senador, outgoing senador at incoming senador para sa 20 Congress at patapos na 19 Congress. Ano pa ang kredibilidad? Ano pa ang pinanghahawakan ng mga ito kung ngayon pa lang ay lutang na kung sino ang pro o anti? Hindi naman kailangan gawin nila yan. Dapat sa kanila ginawa ang kanilang pagsalita at paninindigan after ng trial dahil sila ang magdi-decide kung ano ang kanilang nakita base sa trial, base sa dokumento, base sa ebidensya, base naman sa depensa ng abogado, ng akusado, impeachable official na in-impeach ng Kongreso ang Vice President ng bansa. Yun po yun eh. So dahil yan, lalong nagka-interes ang mga Pilipino. At dapat lang. At dahil dyan, itong natitirang 3 araw ay lalo ho talagang babantayan. Pag walang ginawa ang Senado dito sa isyong ito, tuluyan pong masisira na ang reputasyon ng Senado at ang liderato under Senator Escudero. At kailangan talagang palitan na yan bilang Senate President pag wala siyang ginawa dito sa natitirang 3 araw na ito. Hindi nakatanggap-tanggap ang mga mayayabang, mga pambobola, paninisi na mga statement. Dapat ang statement ay puno ng liderato, puno ng matibay na leadership, hindi ang paninisi, hindi ang pagyayabang, hindi rin ang parang pangsarili ang galaw. Nagsalita na si Senator Soto, incoming Senator by the 20 Congress, siya lang ay mag-uumpisa. Ang Senado ay kinakatawan ng lahat ng senador. Ang Senate President ay hindi Senado. Siya ay presiding officer lang. Ang lupit nun. Grabe yun. Si Soto hindi abogado pero alam niya ang rules, alam niya ang batas, alam niya ang power ng Senado.
Pero itong ating kasalukuyang Senate President, ay hindi natin alam kung bakit gano'n. Tama, inuulit ko yung sinabi ni Tito Soto. Ang Senado ay kinakatawan ng mga senador. Ang Senate President, hindi siya Senado. Siya ay presiding officer lang. Para kasi ng palkaliwat kanan. Ang lupit. Kasi nakikita ni Tito Soto, Senador, na hindi na maganda ang reputasyon. Nakikita ng ibang mga senador na galit na ang mamamayan nagpapasweldo sa kanila. Dahil nga ho sa kadi-dribble, kadi-delay ng impeachment. Ano man ang mangyari sa natitirang 3 araw nitong 19th Congress, sirang-sira na ang imahe ng Senado. Kung paano makabawi, bahala kayo. Kung paano kayo makabawi sa mamamayan. Sisihin nyo yung mga taong sumira. Kasi hindi naman lahat ng senador involved dun sa kasiraan. Kasi sa Senado may leadership. Kung ano ang galaw ng leadership at kung ano ang sabi ng majority, yun ang susunod. So hindi lahat ng senador naniniwala sa delay at pagdidribble ay naaayon sa kanila. Hindi yan naaayon sa batas at sa paniniwala ng mga individual senador. Kaya ang talagang masisisi at nasira ang kredibilidad at liderato ay ang Senate President. Ano man ang mangyari sa natitirang 3 araw. Kasi kahit umpisahan, mabasa yung article of impeachment, kung hindi naman maumpisahan yung trial, baliwala yun. Parang on record, binasa lang yung article of impeachment, pero hindi naman nag-convene. Kasi kailangan magkasunod yan eh. Mag-convene muna yung Senado bilang impeachment trial, tapos basahin yung article para na nasimulan, para ituloy sa 20 Congress. Pero kung babasahin lang yung article of impeachment, tapos hindi naman nag-convene, hindi nagsimula bilang Senator Judge ang ating mga senador, ano yun? Magkakasisiyahan talaga. Mate-technical na naman. May mga legal issue na naman. Kaya tuloy ang mga pag-monitor natin. Tulungan po ninyo ako dito sa aking mga channel. Mike Abby Opinions doon sa isang channel at itong MA Pinoy TV. Sa dami po na nangyayari, kailangan natin ipaliwanag at subaybayan. Hindi ko ino-influensyahan kayo. Sinasabi ko po kung ano aking nalalaman, ang aking interpretation, ang aking opinion sa mga nangyayari. Kasi kailangan ng mamamayan, kayo, mga viewers, followers sa buong mundo ng mga Pilipino. Kayo ang tama, kayo may karapatan, kayo ang nagpapasweldo sa ating mga politiko na nakapwesto sa gobyerno. Pera natin ang ginagamit nila. Kaya makapangyarihan ang taong magsalita, hindi dapat ibaliwala ng mga nakapwesto sa gobyerno. Especially dito sa controversial na impeachment dahil sa betrayal of public trust, pang-aabuso umano sa pera at kapangyarihan ng Office of the Vice President. Kaya na-impeach na siya sa Kongreso, trial para matanggal sa pwesto sa Senado. Yan po yan. Dapat tingnan, pakinggan ang mga testigo at dokumentong magpapatunay na ipipresenta ng mga abogado, ng mga kongresista bilang mga prosecutor at katuwang ang mga private prosecutor na tutulong sa trial kung bibigyan ng pagkakataon at dapat bigyan ng pagkakataon ng mga senador supposed to be ng bayan.